Blessed morning mga kapatid. Ako pala si Angeline Bicaga, isang Team Jesus member. Ngayon po ay October 4, 2025 at ako po ang bibigay ng aking testimony ngayon. At ang Word of God na aking napili ay Mateo 6:26. Ito po siya. Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaani man o kaya't nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng iyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit na kayo'y mahalaga kaysa mga ibon? Ito po ang aking Word of God na pili dahil noong September 3, 2025 ay nasabi ko po sa aking testimony na may kinakaharap kami na pagsubok sa buhay dahil nahulog yung asawa ko sa tinatrabahoan niya na hindi namin inasahan. Dahil doon, nawalan niya siya ng trabaho. Nagpapahinga siya, wala siyang trabaho noon. At kaya, ang naging mindset ko doon at ginawa ko ay nagdasal kay Panginoon Jesus na malagpasan namin ang aming sitwasyon sa buhay at lagi niya kaming gabayan at tulungan sa aming pangangailangan sa araw-araw dahil mahirap sa panahon ngayon, mahirap na walang trabaho dahil mahal yung mga bilihin. Ang ginawa ko po dahil sa kapag sahod niya, binibili ko lang yung mga pangangailangan namin. Kaya sa panahon yun, hindi ako nabahala sa aming pang-araw-araw dahil yun pala, ginagabayan ako ni Panginoong Jesus na pag sahod niya ay yung pangangailangan lang niya yung binibili ko, yung pangangailangan lang namin dahil may naipon ako, nagamit namin yun sa panahon na wala siyang trabaho. So kaya napapasalamat pa rin ako kay Panginoong Jesus dahil gaya nga sa salita niya na ang ibon na lumilipad lang, hindi nabahala sa kanilang mga pangangailangan o kanilang kakainin dahil binibigay ni Panginoon Jesus ang kanilang mga pangangailangan. So, kaya ako, hindi rin ako nabahala kagaya ng ibon dahil yung mga sahod sa asawa ko ay yun pala yung kaya hindi may parang yung conviction ng banal na espiritu na yung pangangailangan lang namin dapat bilhin at mag-ipon dahil may pagsubok pala kami sa buhay na kakaharapin. So yun po, masasabi ko lang po na kung isusuko natin kay Panginoon Jesus ang lahat, ang ating mga alalahanin, ay tutulungan niya tayo at pakinggan niya tayo at hindi niya tayo pabayaan dahil alam niya na dahil nagpakatawang tao siya at naranasan niya ang ating mga pagsubok sa buhay upang maintindihan niya ang ating mga nararamdaman dahil hindi madali kung may pagsubok sa buhay man tayong naranasan, hindi madali. Kailangan natin ang gabay ni Panginoong Jesus at kailangan natin yung may masasabihan tayo sa ating nararamdaman dahil naranasan ko po na hindi madali yung parang na stress, depressed o kapag hindi mo mailalabas yung problema mo, wala kang masasabihan at
hindi ko masa ano na ano ko po yun, naranasan na parang wala ka sa sarili mo kung wala kang masasabihan at yun, mas kawawa yung sarili mo dahil stress sa problema. So yun po, hindi ako nabahala dahil ginamayan ako ng banal na espiritu na mag-ipon dahil inihanda niya ako dahil may pagsubok pala kami na kakaharapin. So ngayon po ay thank you Lord Jesus for everything, at masasabi ko pong matagumpay na nalagpasan namin ang aming pagsubok sa buhay dahil sa tulong at gabay ng Panginoong Hesus na at ngayon po ay nakabalik na ng trabaho yung asawa ko at ang naging aral ko po sa naging sitwasyon namin sa buhay, ito po yung unang naging aral ko na sa panahong ito hindi madali na hindi mali na humanap ng pera, kaya sa pera na hinawakan natin at natanggap ay uunahin yung mas importante at tsaka na lang yung iba kung dahil yung mga pangangailangan natin na hindi naman importante, dahil sa panahon na may mga pagsubok tayo sa buhay ay mahalaga yung pera dahil sa mahaling bilihin ngayon. Kaya yun lang po yung testimony ko na isinishare na naging matagumpay na lalagpasan namin, at ngayon po ay nakatrabaho na uli at ang asawa ko nakabalik na po siya ng trabaho. Thank you Lord Jesus for everything dahil hindi niya kami pinabayaan. Sinamahan niya kami sa aming pagsubok sa buhay. So yan lang po yung ma-share ko na testimony. God bless everyone. At huwag nating kakalimutan, Jesus love us. Bye-bye.